Sa ating patanda, sigurado akong sasang-ayon kayo na ang pera o gaano man kalaki ang inyong bahay ay hindi na kasing halaga ng pagising sa umaga na pakiramdam. Ay malakas ang katawan, magaan ang pakiramdam, at walang masakit na kasukasuan. Ang kalusugan ay kayamanan. Kung ang isang tao ay laging sakitin kahit gaano pa karaming lechon, adobo, o handa sa piyesta ang iharap sa kanya, hindi niya ito magagawang ay enjoy. Gayunpaman, maraming tao ang kapag nakaramdam ni pananakit ng laikot ngayon, pananakit ng tuhod bukas, o kaya na-diagnose na may diabetes at high cholesterol, ay iling na lang at isisisi ito sa katandaan. Ang toto, maklolo-lola at mga tito-tita, ang ating katawan ay hindi basta-basta nakakasakit ng walang dahilan. Walang sakit ang nahuhulo na lang mula sa langit. Ang lahat ng ito ay resulta ng malilit na gawi sa pamumuhay at pagkain araw-araw na madalas nating binabaliwala. Sabi nga ating mga ninuno, ang sakit ay pumapasok sa pamamagitan ng bibig at totoo iyon. Kung iisiping mabuti, halos lahat ng mga sakit na nakpapahirap sa mga may edad na ngayon ay nakmumula sa 6 na pang-araw-araw na gawi. Mari itong buuin sa mga salitang ito, 1 katakawan, 2 katamaran, at 3 pagmamadali. Ngayon, inaanyayahan ko kayong manatili ng ilang minuto, makinig, at suriin ang inyong sarili kung mayroon kayo ng alinman sa magawaing ito. Kung ginagawa niyo na ang tama, ipagpatuloy niyo. Kung hindi, pilitin nating alisin ito. Kung mababago lang natin ang malumang nakasanayang ito ng mas maaga, mas magiging magaan ang ating katawan at mas hahaba pa ang ating buhay. Ngayon, pausapan natin ang unang salita sa 6 na gawing ito, ang katakawan. Sa edad natin, ang katakawan dito ay hindi tungkol sa kasakiman sa pera o kasikatan, kundi ang katakawan sa pagkain. Sa madaling salita, ito yung paugaling pilit na umuubos o kumakain ng labis sa bawat kainan. Isipin niyo, kapag may handaan o kaya ang ulam ay ang paborito niyong kare-kare o sinigang, masarap sa panlasa. Dahil nasa sarapan, pilit tayong kumukuha ng extra rice at ulam. Kakain tayo hanggang sa bumilok ang tiyan at halos mahirapan ng huminga bago tayo tumayo. Masarap nga habang kumakain, pero pagkatapos, agad magrerya ang katawan, magiging mabigat ang tiyan, tatamarin ang katawan, hihikap-hikap, at gusto na lang humiga sa sofa. Pagsapit ngam gabi, ang tiyan ay puno pa rin at hindi pa natutunaw ang pagkain. Papaling-paling kayo sa kama pero hindi kayo makatulog ng mahimbing at minsan ay sinisikmura pa o kinakabag. Mahina na ang ating sikmura ngayon, mabagal na itong gumiling. Kapag siniksik natin ito ng sobra, hindi na nito kakayanin. Ang hindi natunaw na pagkain ay naipon, nagiging tabo sa ilalim ng balat at nakpapataas ng asukal sa dugo. Kung paulit-ulit itong gagawin, hindi magtatagal at dadalaw na ang diabetes, high blood, at high cholesterol. Kaya para maging kalmado ang sikmura at magaan ang katawan, tandaan niyo ang panuntunang kumain hanggang 70% ang busog. Ibig sabihin, kapag medyo busog na pero parang gusto pa nagakaunti, pigila na at ibaba na ang kutsara tinidor. Imbes na kumuha ng isa pang hiwang karne, kumuha na lang ang pinakuluang talbos ng kamote o kangkong. Kapag magaan ang pagkain, mayos ang digestion, mahimbing ang tulog sa gabi, at sa umaga ay napakagaan ng pakiramdam pagising. Matapos nating alisin ang katakawan, ang susunod na dapat suriin ay ang katamaran. Marami sa atin ang naisip ng ganito. Matanda na ako, naghirap na ako buong buhay ko. Panahon na para magpahinga, kaya upo na lang ako at magre-relax, bakit ko papapagurin ang sarili ko? Pero mga kaibigan, ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang uupo o hihiga na lang tayo buong araw sa isang tabi. Ang unang katamaran na madalas mangyari ay ang katamaran sa paggalaw o paglalakad. Isipin niyo na lang ang bisagrang pinto. Kapag isang buwan itong hindi binubuksan o isinasara, natutuyo ang langis nito, kinakalawang at tumutuno. Ganyan din ang ating mga kasukasuan at buto sa edad na ito. Maraming nakatatanda ang tinatamad ng maglakad dahil takot sumakit ang mga kasukasuan. Pagkatapos maalmusal ngang sinanga, pupunta agad sa sofa para manood ng pananghalian, shows tulad ng Eat Bulaga o Showtime at mag-scroll sa Facebook. Hindi pa nakakapa merienda, hihiga na sa kama hanggang hapon, at sa gabi ay palakat-lakat na lang sa loob ng bahay. Kapag araw-araw itong ginagawa, mapapansin niyo sa inyong sarili. Kapag umuulan at umupo lang kayo buong araw, kapag tumayo kayo, matigas ang likod mula batok hanggang balakang. Diba? Tumutuno ang matuhod at kailangan pang humawa sa gilid ng mesa sa unang mahakbang. Kapag hindi gumagalaw, bumabagal ang daloy ng dugo at hindi nakakaabot sa madulo ng daliri sa kamay at paa. Malamig at nakakamanhid ang pakiramdam, lalo na sa mga binti.
Kapaupo at hihiga ng matagal, lumalambot ang nakalamnan at humihina ang nga buto. Hindi lang buto ang magrereklamo, pati puso at baga ay hihina. Kapat palaging nakaupo, mabagal ang tibok ng puso, kaya kapat nabuhat lang ng medyo mabigat na plastik ng pinamalengke o umaya ng ilang hagdan, kakabo na ang dip-dip at hihingalin na. Idakdak pa ang sikmura na tatamarin ding gumalaw, kaya hindi natutunaw ang kinain, kinakabag at hirap dumumi. Sabi nga, ang tubig na hindi umaagos ay napapanis, ang taong hindi gumagalaw ay nakakasakit. Kaya kahit medyo masakit ang kasukasuan, piliting tumayo at maglakad-lakad. Hindi naman kailangan ng mabigat na ehersisyo hanggang sa magpawis ng todo. Tuwing umaga o bandang hapon, maksuot ng malambot na sinalas, maglakad-lakad sa bakuran, mainat o mak-stretching. Kahit nanonood ng TV, masahin ang mga tuhod, ikot ang mga bukong-bukong at pulso. Kapag laging gumagala, dadaloy ang dugo sa buong katawan, gagaan ang pakiramdam, lalakas ang mabuto, at lalayo ang sakit. Ang pangalawang katamaran na madalas balewalain ay ang katamaran sa pakikipag-usap at pag-isip. Kapag tumatanda na, nasa trabaho o eskwela ang mga anak at apo buong araw. Maraming nakatatanda ang nakukulong na lang sa bahay, ayaw lumabas ng gate, at tamat ng makipagkwentuhan sa kapitbahay. Sasabihin nila, matanda na ako, gusto kong tahimik. Akala nila ay nakakabuti ito, pero napakasama nito para sa utak. Kapag lumipas ang ilang araw na hindi kayo naksasalita o nakikisalamuha, mapapansin ninyo na parang nagiging malabo ang inyong isip at mabilis humina ang memorya. Minsan, hawak na ang susi o suwat na ang salamin, pero hinahanap pa rin. O kaya, may sasabihin sana sa apo, pero pagbuka ng bibi ay nakalimutan na. Bukod pa rito, kapag laging maisa sa tahimik na bahay, walang kausap at walang pinakakaabalahan, madaling makaramdam ng awa sa sarili. Upo at mag-isip nga nakaraan, malulungkot, at kalaunan ay maaring mawi sa depresyon ng hindi namamalayan. Ang ating uta ay parang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, mabilis itong tatanda at hihina. Kaya huwag ikulong ang sarili sa apat na sulok ng bahay. Kung bakante, buksan ang radyo o TV, manood ng TV Patrol o 24 oras, o magbasa ng diaryo para patuloy na tumanggap ng impormasyon ang utak. O mas maganda, lumabas ng gate, hanapin ang makumpare at kumare, maglaro ng chess o sungka, uminom ng salabat o kape, at makipagsismisan tungkol sa manangyayari sa barangay. Kapag may tawanan at may mga taong nakapaligid, sasaya ang espiritu, dadaloy ang dugo sa utak, at maiwasan ang pagiging malilimutin sa pagtanda. Ngayon, pumunta tayo sa huling salita, ang pagmamadali. Alam niyo, kapag lagpas na tayo sa edad 65, ang katawan ay parang isang lumang makina. Tuyot na ang makasukasuan, tumitigas ang nga ugat ng dugo, at hindi na tayo kasing lakas nung tayo ay 18 anyos pa lang. Kaya ang anumang biglaang galaw o pagmamadali ay napakadelikado na maring bumawi sa ating kalusugan sa isang iglap. Ang unang nakakapahama na pagmamadali ay ang ugaling kumain ng mabilis at lumulon agad. Karamihan sa henerasyon natin ay nasanay sa hirap nung kabataan na mamadaling kumain para makabalik agad sa trabaho. Pero sa edad natin ngayon, mahina na ang mangipin, ang iba ay nahuhulo o nakapustiso na kaya nakakangawit ngumungiya. Tapos kapag nanonood ng TV o masarap ang kwentuhan, na mamadali tayong sumubo, ngungyain lang ng ilang beses at lulunin agad ang malalaking tipak ng pagkain. Agad na mararamdaman ang epekto nito. Walang ngipin ang ating sikmura para ngumuya. Ang matitigas na pagkain na dumiretso sa tiyan ay magpapahirap sa mahinang sikmura para ito ay gilingin. Pakiramdam ninyo, pagkatapos kumain ay sobrang bigat ng tiyan. Parang may nakadagan na bato sa dibdib at hirap huminga. Kailangan pang luwagan ang butones ng pantalon sa gabi dahil hindi natunaw ang pagkain, asim ang sikmura at magkakaroon ng acid reflux na susunog sa inyong lalamunan. Masisira ang inyong tulo at pagkagising sa umaga ay mapait ang bibig. Kung babaguhin niyo lang ng kaunti kumain ng mabagal at ngumuya ng maigi. Kapag nginuya ng mabuti, lalabas ang lawe na tutulong sa digestion simula pa lang sa bibig. Pagkatapos kumain ng kalmado, magaan ang inyong pakiramdam. Totoo ang kasabihan. Ang pagnya ng mabuti at pagluno ng dahan-dahan ay nagpapalakas ng katawan. Wala naman na tayong masyadong kailangang apurahin, ay enjoy lang natin ang ating pagkain. Ang pangalawang pagmamadali na nakakapahama sa buto at puso ay ang biglang pagbabago ng posisyon ng katawan. Madalas, kapag nagsisiesta tayo sa tanghali o mahimbing ang tulog sa gabi, tapos biglang nagring ang cellphone o may sumiga ng taupo. May delivery, sa gate,
ang natural na reaksyon natin ay magulat at biglang bumangon at maglakad agad. O kaya habang nakaupo tayo naghihimay ngang malunggay, naalala nating umaapaw na ang sinaing sakalan, kaya bigla tayong tatayo. Pero matanda na tayo. Ang ating mga ugat sa dugo ay hindi na kasing elastiko tulad ng kabataan. Kapag bigla tayong tumayo mula sa pagiga o pagupo, bababa ang dugo dahil sa gravity at hindi agad ma-pump enerhe puso ang dugo papunta sa utak. Sa sandaling iyon, magdidilim ang inyong paningin, mahihilo, manlalambo ang mabinti, at mawawalan ng balansa. Hahagilap kayo ngang pader o mesa para hindi matumba. Ang matumba sa edad natin ay napakadelikado dahil malutong na ang buto, maaring mabali ang balakang at mawisa pagkakaratay sa kama. Ang biglang pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa pagkagulat ay maaari ring maging sanhi ng stroke. Para protektahan ang sarili, palaging tandaan, gawin ang lahat ng dahan-dahan. Hayaang mag-ring ang telepono, hayaang umapaw ang sinaing, lilinisin na lang mamaya. Ilang segundong pagkaantala ay hindi ikakamatay. Lalo na sa umaga, sundin ang 3 minutong patakaran. Pagkamulat ng mata, manatiling nakahiga ng 1 minuto para magising ang utak. Pagkatapos, dahan-dahang umupo sa gilid ng 1 minuto pa para makababa ang dugo sa paa. At panghuli, humawa ng mabuti sa gilid ng kama at dahan-dahang tumayo. 1 minuto lang ito na maliligtas sa buhay ninyo. Ang ikatlong pagmamadali ay ang mabilis na pag-init ng jilo o pagali. Sa edad na ito, minsan tayo ay nagiging sensitibo at madaling magtampo. Kapag may sinabi ang nga ana o apo na hindi natin nagustuhan, mabilis tayong mataas ng boses at magalit. Pero pakinggan niyo ang inyong katawan kapag nagagalit kayo. Hindi pa kayo tapos magsalita, mabilis na ang tibok ng puso ninyo. Nag-iinit ang mukha, pumipintik ang sintido, at tumitigas ang bato, malinaw na senyales ng pagtaas ng presyon ng dugo, high blood. Dahil manipis at matigas na ang ating maugat, ang biglaang padaksa ng dugo ay parang pakbomba ng hangin sa lumang lobo kapag sobra puputok. Ganyan nangyayari ang aneurysm o stroke. Ang pagalit ay paparusa sa inyong sarili dahil sa pagkakamali ng iba. Lilipas din ang inis, pero ang pinsala sa inyong puso at ugat ay mahirap nang bawiin. Kaya kapag may nakakainis na nangyari, uminga ng malalim, manahimik sagli, at uminom ng malamig na tubig para lumamig ang ulo. Habaan ang pasensya para mapanatiling normal ang blood pressure at maiwasan ang sakit. Magkakaedad ko, kung isipin natin ang ating kalusugan sa pagtanda ay hindi nakadepende lang sa tadhana. Nakasalalay ito sa maliliit nating gawi araw-araw. Tandaan lang, iwasan ang isang katakawan, alisin ang 2 katamaran, at pigilan ang 3 pagmamadali. Ngunit paano natin malalaman kung ang ating mga internal organs ay gumagana pa ng maayos o pagod na dahil sa ating mga lumang gawi? Ang ating katawan ay kamangha-mangha. Hindi ito nagsasalita, pero kapag may problema ang atay, bato, o sikmura, nagpapadala ito ng mga senyales. At ang pinakamalinaw na oras ng pagpapahiwatig ay sa madaling araw. Pamulat pa lang ang inyong mata. Kung pagkagising ninyo ay mapansin ninyo ang nga senyales na ito, huwag balewalain at isisi sa panahon o sa maling posisyon sa pagtulog. Ito na ang babala ng inyong katawan. Unang senyales, mapait na bibig at tuyong lalamunan. Marami sa atin ang nag-isip na baka dahil lang ito sa nakatutok na electric fan o masyadong malakas na aircon. Inom lang ng maraming tubig at babalewalain na. Pero kung paulit-ulit ito kahit umiinom kayo ng tubig, ito ay sigaw ng tulong mula sa inyong atay at sikmura. Ang atay na pakot sa pakpoproseso na labis na taba tulad na lehong kawali o maraming kamot ay nakiinit at umakyat ang init sa bibig. Gayon din kung kumain kayo ng marami sa gabi, ang asido sa sikmura ay aayat pabalik, acid reflux, na nagiging sanhingang pait. At mas malala kung palaging uhaw na uhaw at bumabangon pa sa madaling araw para uminom dahil sa tuyong lalamunan, ito ay malinaw na senyales ng mataas na asukal sa dugo, diabetes. Para itong kape na nasobrahan ng asukal, nagiging malapot ang dugo kaya kinukuha nito ang tubig sa katawan. Huwag hintaying makakita ng malanggam sa inyong ihi sa banyo bago kayo magpa-check up. Bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain. Pangalawang senyales, matigas na kasukasuan at masakit na sakong pagkagising. Kapag bumangon at matigas ang likod at tuhod, at kapag tumapa sa sahig, ay parang may tumutusok na pako sa sakong, plantar fasciitis. Hindi lang ito basta katandaan. Nangyayari ito dahil kapag natutulog, natutuyo ang natural na langis, synovial fluid, ngang kasukasuan. Ang tendon sa sakong ay umiikli sa gabi, kaya kapag binigyan ng bigat pak tayo, nabibigla ito at sumasakit. Huwag piliting maglakad agad.
Manatili sa kama, imasaj ang tuhod at paa para uminit bago tumayo. Ugaliin din ang pagbaba ng paa sa maligamgam na tubig bago matulog. Pangatlong senyales. Pagkahilo o pagdidilim ng paningin pag-upo. Ito ay nangyayari dahil hindi agad naipum ng puso ang dugo paayat sa utak kapag biglang bumangon. Kung nangyari ito, huwag piliting tumayo dahil baka kayo ay matumba at mabalyan. Manatili munang nakaupo at maghintay hanggang sa luminaw ang paningin. Malolo-lola, hindi ko sinasabi ito para takutin kayo. Ito ay para maging handa at maalagaan ang sarili. Para maging magaan ang pagsisimulang araw. Narito ang 3 maliit na gawin na dapat gawin pagising. 1. Uminom ng isang basong maligamgam na tubig. Imbes na malamig na tubig o matapang na kape, barako agad. Ang maligamgam na tubig ay nakakapaglinis ng sikmura, nakpapalabnaw ng asido, at nak-activate ng bituka para madaling dumumi mamaya. 2. Masahiin ang tiyan paikot pakanan. Habang nakahiga, ipakiskis ang mapalat para uminit at masahiin ang tiyan paikot sa direksyon ng relo, clockwise. Tumutulong ito upang may labas ang naipong hangin at dumi mula pa kagabi para mas madali ang pagbanyo ng walang sobrang pag-iri na delikado sa blood pressure. 3. Suklayin ang buhok gamit ang nga daliri at masahiin ang nga tainga. Ang anit at tainga ay puno nga ugat. Ang pagmasahe dito ay nagpapagising sa utak at nagpapaluwa sa daloy ng dugo. Pagkatapos ng maaliwalas na umaga, pagdating sa pagkain, hindi natin kailangan ng mamahaling sangkap. Ang sikreto ay ang masustansya at magaang na pagkain. Lutuin ng malambot ang pagkain at kainin itong mainit. Ang mainit na sabaw gaya ng tinola o nilagang gulay, okra, kalabasa, at paksiw na isda ay gustong-gusto ng ating sikmura. Madali itong matunaw at hindi nagpapabigat ng tiyan. Pangalawa, bawasan ang alat. Bawasan ang paggamit ng patis, toyo, at bagong. Kapag maalat, naipon ang tubig sa katawan manas, nahihirapan ang puso at bato, kidneys. Pag binawasan ang alat, mapapansin ninyong hindi na mamanasin ang inyong nga paa at magiging kalmado ang tibok ng inyong puso. Para naman sa ating pag-upo at paghinga, iwasan ang 5 masamang position. 1. Ang pahiga sa sobrang tas na unan habang nagse-cellphone o nanonood ng TV nagiging sanhi ng stiff neck. 2. Ang pagdakuwatro pagtungkod ng binti siya nagpapahintong daloing dugo siya pa. 3. Ang pagiga agad pagkatapos kumain nagiging sanhi ng acid reflux. 4. Ang matagal na pahiga sa nakalaylay na duyan o lumubo ng kama nakakasira sa porma ng gulugot, spine. 5. Ang patayo na ang bigat ay nasa isang binti lang. Halimbawa, nahuhugas ng sangkatuta na plato o naghihimay ng kangkong. Kung nakakangawit, kumuha ng silya at umupo. Ugaling panatilihing mainit ang mapa. Maksuot ng sinalas sa loob ng bahay dahil ang malamig na sahig tiles ay nakakapapatigas ng ugat. Punas-punas sa kuskusin ang matuhod gamit ang mainit na palad para maglabas itong natural na langgis na pampadulas ng buto. Mga nakatatanda at kaibigan, ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nakadepende ng buo sa mamahaling gamot o vitamins. Ito ay nasa ating araw-araw na simpleng gawi. Mula sa pagising, pag-inom ng maligamgam na tubig, pagkain ng masustansya, hanggang sa pag-upo ng maayos. Kung makikinig tayo sa ating katawan at alagaan ito, magiging masaya at magaan ang ating araw-araw na pamumuhay. Ang mahabang buhay ay isang biyaya, pero ang mahabang buhay na may malakas na katawan, malinaw na isip, at nakakapaglakad pa sa paligid ng barangay para makipagkwentuhan, iyan ang tunay na kaligayahan. Sana sa ating maibinahagi ngayon ay may napulot kayong aral na magagamit ninyo araw-araw. Maraming salamat po sa inyong oras at tiwala. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ito, huwag kalimutang ibahagi sa inyong mga kapwa na katatanda, pamilya at kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod nating usapang pangkalusugan. Muli, ako po si Dr. Althea Ramos. Dalangin ko po ang inyong masaganang kalusugan, kapayapaan ng isip, at araw-araw na puno ng kaligayahan. Mabuhay po kayong lahat.